Nako, heto na po mga karibin natin. Nilabas na BP Sara Tandem, nilabas na breaking news. Heto na ang listahan. Nako, sila pala ang mga katandem niya. O yan mga kababayan, yan po ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin ipi-play yung video yan, eto pasadahan po muna natin yung mga nagtatrending na mga balita dito po sa social media. Po, isa pong direktor mga kababayan nagsalita patungkol po kay former President Duterte. Sabi po ni Direk Ronaldo Carvalho, sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman kong ligtas ako sa aking bansa, lalo na sa gabi na walang gumagala-galang mga adik na kriminal. Nung si Digong Duterte ang presidente, ayan, palakpakan po natin mga kababayan. Parehas po tayo nung naramdaman mga karibin natin, sa panahon po ni former President Duterte. Pero eto po ang komento ng ating mga kababayan. Ito pong si masyadong napaka-negatibo po ni Ferdinand D. Sevilla. Sabi niya po dito, paano naging ligtas kahit sino pwede tinamaan ng baril. Ayan. Kahit senador gaya ni De Lima, ikinukulong halos 7 taon, wala naman sala. Puro mahirap lang namamatay, dami pa inosente na damay. Twice may nakita ako barilan riding in tandem. How can we consider that a safe environment? Isn't that state terrorism? Hindi po, no? Yung kasi yung paniniwala mo no? Isipin mo, dito pa lang sa unang arangkada mo, minention mo na si De Lima, which is alam naman po natin kung ano talagang karakas ni De Lima. Okay? Totoo naman no? Ang mga ebidensya ay nandyan po, mga kabayan, no? Nakulong si De Lima dahil may pagkakasala po siya, mga kabayan. Di ba? Biruin mo, secretary siya ng Department of Justice, pero sayawan, kantahan sa loob mismo, mga kababayan, ng bilibid, kasama po yung mga high profile inmate, di ba? Tapos siya po ay secretary ng Department of Justice, pero siya mismo ay lumalabag sa batas sa pagkakaroon ng relasyon. Ay pinagbabawal na relasyon sa kanyang driver, mga kababayan. Mahilig kasi sa saba. Ayan. Di ba? Sabi po ni Avellino, ako kahit sinong dumaang presidente, panatag ako. Sabi naman po ni Marie Lopez, takot ako noong magbakasyon kasama ang anak ko dahil baka mapagkamalan ang anak. Adik yata ang anak mo. Bakit naman mapagkakamalan ng anak mo kung hindi mukha bang adik ang anak mo? Di ba? Sabi naman po ni Ricardo Agustin, tontong direktor, sobrang mapanganib nga dahil ang gumagala madidiis na pulis naghanap ng mabibiktima kapag naispatan nilang pobreng tambay, napayat, nakashort at sando, tutukhangin na. Ay hindi niya alam kung anong tukhang, mga kababayan, no? Tapos tatamaan na. Wag kang sira ulo, direk. Binayaran ka lang siguro, ikaw naman nagpapa-impress ka kaagad. Nako. Hindi po ganoon ang tukhang. Ang tukhang po ay sa bahay. Sa bahay po, hindi po yung mga tambay yung tinutukhang. Sa bahay po yung tukhang, mga kababayan, no? Ngayon po, ay yung sinasabi niyang mga tambay, no? Ay yung mga yung mga nako-curfew, mga kababayan, di ba? Sabi naman po dito ni Romeo Jr. Refuelia, yes, agree ako. Takot kasi mga addict, pusher, kahit drug lords, sino ba ang akala nyong taga-Usamis, mga untouchables? Yun Pero bakit nakuha ni PRRD yan yung taga Iloilo din, naglayas, nag-abroad dahil takot yung sa Alvera. Sa Alvera ganun din. Kaya may takot talaga sila kay PRRD. Hindi ka man pinapatay agad. Kung drug pusher ka o addict ka at tukhang ka, tukhang, it means tuktok hangyo, meaning
puntahan ka sa bahay, tutukin at hahangyuin. Ayan. Meaning, pagsasabihan ka na hinto ka na sa ginagawa mo or alis ka na dito pag ayaw mong huminto o umalis. Yan ang papatayin ka talaga. Lalo na, i-raid ang bahay ng subject. Correct ka. Yan po ang hindi nila naiintindihan, no? Mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dito mga karabin natin? Just comment down below. At eto, no? Nako, sabi nga ni Mayor Baste, magre-react talaga si Claire Castro sa kanyang pahayag. Eto na nga. Press con ni Mayor Baste Duterte, ipapacheck ni Claire Castro sa DILG. Ayan. Kay Junvic Rimulya. Ano yung check ninyo? Sa tingin ko, lahat ng sinabi ni Mayor Baste, tama naman. No? Yung sinabi niya nga, magnanakaw ang tatay niya. No? Magnanakaw naman talaga. Magbangag si Marcos, bangag rin naman talaga. Sabi po ni Senator Amy Marcos ng kapatid niya, di ba? Anong mali doon mga kababayan sa nagsasabi ka ng katotohanan? Hindi ba dapat ang ipa-DILG in BI itong si Jose Claire Castro? Kasi, wagas ito wagas po ito kapag magsinungaling mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Yongski, feeling powerful yarn. Ayan. Sabi po naman ni Armin, anti-Claire. Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo, mga anak mo, araw-araw lagi na lang nababasa sa social media ang mga taong nagbabas sa'yo. Mga anak mo sila na ang laging affected sa'yo. Kaya magbago ka na ng ugali mo, nakakahiya ka, professional ka ngang tao. Ayan na. Hindi, basta may malita, okay lang yan. Ikaw, Claire, puro ka na lang ikakaso pag kayo ang mga magnanakaw, di nyo kinaaksyonan. Ayan na. Oo nga, pag silang tinitira, kaso agad yan. Sabi po dito ni Julius, introducing the second lady, Auntie Claire. Ayan, bakit second lady ba? Tama, kasi first lady tapos second lady, Sabi naman po ni Alan, ilabas nyo kasi ang live ni BBM, binoto namin siya bilang Pangulo, kaya dapat malaman namin ang kalagayan niya. Kung okay pa siya o hindi na. Huwag swapang sa kapangyarihan. Ayan mga kababayan, correct. So ayan mga karibin natin, bumirada na naman po itong si Auntie Claire. Ano po ang inyong masasabi na? Just comment down below na lang mga karibin natin. At eto nga, no? Eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. VP Sara, pinangalanan na nga ba niya ang kanyang Vice President? Dito sa video na to, malalaman ho natin yan. At ang mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan, yan ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Araw ng Biyernes ngayon. Kaya si Senator Rodante Marcoleta ang panauhin dyan sa Saganang Mamamayan. Pero bago ho yan, sesegue ho muna tayo dito sa mga ika tanong dito kay VP Sara. Ito, ambush interview niya ho ito. Tinanong ho siya kung sino yung mga magiging senatorial candidate niya, vice presidential tandem niya dito. Sana malaman na ho natin mga kababayan. Panuorin ho natin ito. Update na lang. Update na lang sa 2028 elections. May ano ka na ba? Initial list sa 12 senator slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2020. Maybe can you name them yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat na lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, hinatreten, pinakailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila o hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yun, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Sa susunod na taon. Kasi ng VP, kaya na ang right time na i-declare mo yung date na lang dun sa 2028 elections?
Ayun ho mga kababayan, dahil nga naman hindi pa panahon ng papile ng Certificate of Candidacy, hindi pa ho mapangalanan ni BP Sara ang kanyang mga senatorial candidate at ang kanyang Vice President. Pero tayo ho ay nakakasiguro kung sino man ang pipiliin itong si Vice President Sara Duterte, nakakasiguro ho tayo. Nagbigay na siya ng hint eh. Malamang sa malamang, abogado yan eh. Kung abogado yan, ang magiging trabaho niya daw ho di umano siya ang tatrabaho doon sa mga magnanakaw dito sa administrasyon na to. Rekta na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho muna natin ang ating pinakamamahal na Vice President Sara. Yun. Parami pa po ng parami sen, ano? Yung ating YouTube ay 1 milyon na po mahigit ang ating followers. Balitaan ko nga eh. Opo, hihintay na lamang yung plaque ng YouTube. Then, gold, ang tawag doon, Nasan? Yung silver buttons. Hindi, 50, gold button. ganun ba? Pagka 1 milyon. Ako dyan, sapagkat ako, nakita ko na yung mga indicators, no, nung nakaraang taon pa, nung kayong dalawa'y pagkaguluhan dun sa Luneta. Sabi ko, Ayun yung mga pinalala sen. meron akong nakikinikinitang magandang darating sa dalawang ito eh. Opo. Ayan. Ano yung 50 years old batasan eh. Ay, nako. Ganun pa man ha. Doon sa ating mga kabayan, bagamat hirap ang buhay sen, umuusad, ano ha? Ang ating mga OFWs, kung mayroon daw pong mga pinababalik sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung nakakatuwa. Parang mixed emotion na, ano ha? 40,000 pataas, sen, hanggang 50,000. Ang mga umaalis naman, pupunta din ng gitnang silangan. Magtatrabaho pa rin daw po. Parang Ito yung mga naka-apply na sa proseso na ng bago pa man magkagera. Yun magkasama ng pag-atubilit Opo. pangamba at saka siguro pagbabakasakali na lang eh. Tama nga po, Sen. Dahil matagal siguro lang naka-apply, nagkagasta-gasta na yung mga kababayan natin. Baka naman pagdating natin biglang huminto yung gera na yan. Yun na lang siguro iniisip nila eh. Ayun, oo. Kasi napauwi natin, mga 4,000 daw po talaga gusto magpa-repatriate. No? Mga less, matakin nyo. Ang gustong umalis, 40 to 50,000. Mga nakapila po, di ba nga masama ang loob kasi hindi nakaalis nung nakaraan, Sen. Naghintay lamang ng approval na makalipad na po ng regular ng plano papunta ng gitnang silangan. Pero ang dapat ninyong maintindihan doon kapit sa patalim. Ayun, literal po yan. Talagang kapit sa patalim. Kasi hindi mo maikakaila na masasapanganib ang buhay nila. At pagsasakripisyong tunay ang gagawin nila. Kasi dati, hindi ganyan ang kalagayan. Walang gera. Opo. Pero ngayon, kahit na may gera, harapin nila. Kapit sa patalim na yan. Yan ang nakikita kong medyo nakakalungkot na kalagayan ng mga kababayan natin. Kung meron nga lang silang iba pa siguro Ay, oo naman po. na pagkakakitaan at may magagawa pa silang ibang bagay, baka yun muna ang gawin nila eh. Totoo po. So ito ay napipilitan na lang dahil nga sa kawalan ng iba pang mga alternatives. Pero ngayon, akala ko, Sen, bago kayo nag-recess, naimbitahan niyo po yung mga taga-Foreign Affairs, OWA, DMW. Ang pinagkakabalahan nila ngayon, yung pagpapauwi sa mga Pilipino, papunta ng bansa, pabalik. Pero meron ba silang assurance kung halimbawa, ano naman ang kaligtasan ng mga OFWs na magbabakasakali pa rin pumunta ng gitnang silangan? Yun ay dapat pagpasyahan siguro ng pamahalaan niya at saka kung sino man yung may kinalaman niya sa pagpapaalis na yan. Kasi kung papayagan mo silang pumunta roon, Opo. paano yung kasiguruhan nila? Ayan. Paano yung mapapasanga panganib ang buhay nila? Gaano ang magagawa ng pamahalaan na ipagtanggol? Yun, tiyakin yung kaligtasan. Kaya tiyakin ang kaligtasan nila. Wala ba silang wala ba silang mga contingencies? Wala ba silang hindi? Papayagan ba natin ito? Halimbawa, Yun na nga. sabi mo nga, merong gustong nagpasyang umuwi na halos 4,000 po sa tala. 4,000. Pagkatapos ganun din bilang naman ang nagpasya na pupunta roon. Babalik po 40,000, Sen, ang gustong umalis. Parang, di ba, inconsistent yung dalawang posisyon na yun? Yun, paano titimbangin mo? Kung ikaw yung opisyal ng tumitiyak dyan sa mga pangyayari na yan, kaya mo sila pinapayagang umuwi kasi nakikita mo na may panganib na sa buhay nila. Maski sila nararamdaman nila yun. Ngayon, okay, yung pauwiin mo sila. Yun. Kaya lang, yung papunta at pabalik, paano mo tatanggapin yun? Kasi samantalang ikaw nga, alanganin ka. Kaya nga pinauwi mo itong mga ito. Pagkatapos, ipapayagan mong makarating naman yung ganun din bilang. Yan. Yan naman ang dapat nilang pag-isipang mabuti.
hindi pa kasama ata ang bilang dyan, Nelson, yung mga Filipino seafarers naman na naipit doon sa Strait of Hormuz. And karamihan pala ng mga carrier na ito, yung oil tanker, Sigurado may Pilipino. check daw po, may mga Filipino seafarers din eh. Di bali, kung halimbawa, pinagsisilbihan nila, ibang bandera ang dala ng Ayun, barko. yung flag carrier. Pinapayagan ng Iran na pumasok doon sa Persian Gulf at ang makalabas ka nga doon sa Strait of Hormuz. Eh, paano kung halimbawa malaman nila na may mga Pilipino pala ron? Sana naman, walang ganun, ano? Oho. At huwag na nilang titingnan kung sino. Ang titingnan lamang nila, ano yung banderang iwinawagayway nung barko, nung vessel na dumadaan dyan. Ay, nako. Anyway, Sen, ano? At teka lang, bago lang tayo lumipat, may nag-verify na ho ba? May nag-aabang kami, Sen, eh. May nag-verify na ba nung sinasabi niyong impormasyon tungkol dun sa pagbili sa Singapore at saka dun sa Petronas? Parang wala akong nangyari. Wala, parang ayaw nilang gawin. Ganun ba? Chuck, malalaman na mura talaga. Magkakabistuhan ba sa isa? Magkakabistuhan talaga. Ay, oho. Regular ko nakokontak yung tao eh. Nagbabago lang sabi niya pero hindi ganon sabi niya. Up and down pa rin po na, pero hindi ganun kataas. Hindi ganon kanya. Yung pa rin kanyang Ganun ba? malapit-lapit pa rin doon. Hindi yung So yun mga karibin natin, ano pong iyong opinion, reaction patungkol dyan, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.